Ang init ng Hunyo sa Maynila ay parang isang nagbabagang hininga ng isang dambuhala, lalo na sa isang hapon ng araw ng kalayaan. Sa gitna ng Luneta Park ang daanan ay halos hindi na makita sa dami ng taong nagdiriwang. Ang alinsangan na bumubulwak mula sa sementadong lupa ay lumilikha ng mga alon-alon na hangin, isang malabong imahe sa gitna ng karagatan ng tao at ng watawat ng Pilipinas na iwinawagayway. Ang halakhak ng mga bata, ang tunog ng mga radyong nagbabalita ng mga makasaysayang kwento ng ating bansa, lahat ay nagsasama-sama lumilikha ng isang maingay at masayang kapaligiran ng pista. Sa gitna ng rumaragas ang agos ng mga tao, mahigpit na hawak ni Maria Elena Reyes o Lena para sa mga malapit sa kanya ang munting kamay ng kanyang anak na si Maya, habang sabay silang nakatingala sa monumento ng ating pambansang bayani, si Air Jose Rizal. Mama, madalas po bang tumayo si Rizal dito dati para tingnan ang mga tao, mama? Ang inosenteng tanong ng kanyang 10 taong gulang na anak ay nagdulot ng isang banayad na ngiti sa mga labi ni Lena. 3 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang serbisyo militar, tinapos ang 16 na taon ng walang pag-imbot na paglilingkod, kasama na roon ang mga pinakamahihirap na taon niya sa ilalim ng Philippine Army Scout Rangers. Ngayon isa na lamang siyang ordinaryong ina, ngunit ang magaspang na pakiramdam ng uniforme at ang amoy ng pulbura ay tila nananatili pa rin sa kanyang alaala. Minsan ang katahimikan ng buhay sibilyan ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa na tila may kulang. Si Rizal at ang iba pang mga bayani natin ang dahilan kung bakit malaya tayo ngayon, anak. Sila ang mga pinakamatatapang, sapat ang kanilang lakas para protektahan ang buong Pilipinas, kasama na ang Maya ko. Habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak, bahagyang naningkit ang mga mata ni Lena. Kahit nasa isang normal na pag-uusap, ang likas na ugali ng isang sundalong scout ay nagtulak sa kanya na walang kamalay-malay na pagmasdan ang buong paligid. Ang paggalaw ng mga tao, isang boses na biglang tumaas kaysa karaniwan, isang nag-aalalang tingin mula sa isang estranghero. Ang mga gawin na ito na nakatatak na sa kanyang dugo ay tila isang parangal at sumpa na hindi kailanman maglalaho kahit pa nagretiro na siya. At sa sandaling iyon, mula sa isang sulok ng parke, umalingaw ang mga bastos na mura at malalakas na sigawan. Isang grupo ng 5 o 6 na lalaking puno ng tatoo ang katawan ang sentro ng atensyon na nagdulot ng pagkainis sa lahat. Nakahubad sila, naglatag ng banig sa damuhan at nag-inuman sa gitna mismo ng pampublikong lugar. Sa isang sagradong espasyo kung saan ginugunita ang sakripisyo ng ating mga ninuno, ang kanilang walang pakundangang pagkilos, paninigarilyo, paglalasing at panggugulo sa mga taong nasa paligid ay parang isang maruming mansa, isang malamig na tubig na ibinuhos sa solemn at masayang pagdiriwang. Punyeta, ang init! Ang tila leader ng grupo ay nagmura sa kalumingon sa isang matandang lalaki na naglalakad malapit sa kanila. Hoy, Lo! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Nagulat ang matanda at mabilis na yumuko, umiwas ng daan. Nang makita ito ng grupo, lalo silang nagtawanan ng malakas, isang kasuklam-suklam na tunog. Ang mga tao sa paligid ay pilit silang hindi pinapansin, lumilipat sa ibang lugar. Ngunit ang pagkainis ay malinaw na nakikita sa bawat mukha. Hinigpitan ni Lena ang hawak sa kamay ng kanyang anak. Ang babala ng panganib ay umalingaw ng matalim sa kanyang isipan. Kailangan nilang umalis dito ngayon din. Maya, uwi na tayo, anak. Kakain tayo ng masarap, ano nang gusto mo? Nang akmang tatalikod na si Lena para ilayo ang kanyang anak, isang lalaki mula sa grupo ang humarang sa kanyang harapan. Ang masangsang na amoy ng alak ay direktang tumama sa kanyang ilong. Uy, may chicks pala dito, anya na may mapanuksong ngiti. Ang aga mo namang umalis dito ka muna, makipaglaro ka muna sa mga kuya mo, miss. Ang lalaki ay ngumisi ng malaswa. Ang kanyang mga mata ay gumala mula ulo hanggang paa ni Lena. Agad na itinago ni Lena si Maya sa kanyang likuran at malamig na nagsalita, pwede bang tumabi ka sa daan? Ang kanyang boses ay tila may yelo, isang nangingibabaw na aura na mahirap paniwalaan na nagmula sa isang ordinaryong babae ang pumuno sa hangin. Ngunit para sa mga lasing na lalaki, ang ganoong klaseng aura ay walang epekto. Aba, matapang ka pa, ha? Ganda na, may attitude pa. Inom ka muna, isa lang, sige na baby. Ang leader ng grupo ay lumapit, akmang-aakbayan si Lena. Mabilis pa sa isang kisap mata umikot si Lena para iwasan ang kamay nito. Ang kanyang paggalaw sa sandaling iyon ay malinis, tiyak, parang isang mabangis na hayop. Kasama ko ang anak ko, kaya pwede ba umalis kayo sa dinadaanan namin? Iyon na ang kanyang huling babala, ngunit tila lalo pang nasaktan ang ego ng lalaki.
Let's say itong babaeng to kami na nga ang nag-aalok nagpapakipot ka pa. Ang kamay nito ay muling marahas na inabot siya sinusubukang sunggaban ang braso ni Lena. Sa isang iglap nagbago ang mga mata ni Lena. Ang kahinahunan ng isang ina ay naglaho na palitan ng nakamamatay na tingin ni Kapitan Maria Elena Reyes ng Philippine Army Scout Rangers. Isang tingin na kasintalim ng balisong kayang-kayang pumutol sa lalamunan ng kalaban. Sa halip na itulak ang kamay ng lalaki siya ang kusang sumugod dito. Ginamit ang mismong lakas ng lalaki laban sa kanya itinulak ni Lena ang kanyang siko nang may perpektong katumpakan sa solar plexus nito. Hindi man lang nakasigaw ang lalaki na pahinto ang kanyang hininga at bumagsak ito ng patihaya. Ang kanyang mga kasama ay tulala pa nang bigla silang nagsimulang magmura at sabay-sabay na sumugod kay Lena. Gago ka ah. Gusto mo mamatay? Ang pangalawang lalaki ay nagpakawala ng suntok. Bahagyang yumuko si Lena para iwasan ito at kasabay noon ginamit niya ang gilid ng kanyang palad para tamaan ito sa ilalim ng baba. Nakagat ng lalaki ang sarili niyang dila at gumulong sa lupa. Ang pangatlo ay sumipa ngunit mas mabilis si Lena. Sinunggaban niya ang binti nito at binali ang kasukasuan. Crack! Isang nakapangingilabot na tunog ng nabaling buto ang umalingaw-ngaw kasabay ng nakabibinging sigaw ng lalaki na gumema sa buong parke. Ang lahat ay natapos sa loob lamang ng ilang segundo, walang nasayang na galaw gamit lamang ang mga tiyak na teknik sinasamantala ang lakas ng kalaban at tinatarget ang kanilang mga kahinaan. Pinilay ni Lena ang apat na matatangkad na lalaki. Ang huling natitira ay sobrang natakot na napaatras na dapa at naihian ang sarili sa salawal. Ang paligid ay biglang tumahimik. Ang ingay ng pagdiriwang ang bulungan ng mga tao lahat ay huminto. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Nakabuka ang kanilang mga bibig sa hindi kapanipaniwalang eksenang naganap sa kanilang harapan. Si Lena na tila walang nangyari ay huminga ng malalim para pakalmahin ang kanyang paghinga sa kalumingon kay Maya na nanginginig sa kanyang likuran. Maya, okay ka lang ba anak? Tapos na. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malumanay na para bang walang naganap na gulo. Ngunit sa mga mata ni Maya bukod sa takot mayroon ding paghanga. Isang ganap na kakaibang imahe ng kanyang ina na dati laging mabait lamang. Ang imaheng iyon ay parehong bago at nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan na hindi niya panaramdaman kailanman. Ang lider ng grupo na nakahiga at umuungol sa lupa ay sinubukang bumangon sumisigaw, "Sino-sino ka bang demonyo ka?" Malamig siyang tiningnan ni Lena mula sa itaas. Mula sa kanyang bibig lumabas ang isang malinaw at makapangyarihang boses ng isang opisyal. Kapitan Maria Elena Reyes, Reserve Officer Philippine Army Scout Rangers. Sa susunod na maghasik kayo ng gulo sa harap ng anak ko at sa harap ng mga mamamayang Pilipino, hindi na ganito kasimple ang magiging katapusan niyo. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagbaling ng lahat ng mga mata sa parke patungo sa kanya. Ilang mga cellphone ang nakakuha ng bawat detalye ng eksenang iyon. Ang tatak ng 16 na taon sa serbisyo militar ay hindi lamang nakaukit sa kanyang katawan, ito rin ay ang diwa ng katarungan na hindi maaaring magsawalang kibo sa harap ng kasamaan, ang likas na ugali na protektahan ang mahihina, isang katangiang sinubukan niyang ibaon sa kanyang normal na buhay. Ngayon muli itong nag-alab maliwanag sa ilalim ng nakasisilaw na sikat ng araw ng kalayaan. Ilang sandali pa umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena. Dumating na ang mga pulis. Ang insidente sa Luneta Park ay kumalat na parang apoy sa damuhan. Supermom ng Luneta, mommy na Scout Ranger, tiniklop ang mga siga sa Maynila. Ang mga video na may mga ganitong nakakagulat na pamagat ay umabot sa milyon-milyong views sa loob lamang ng isang araw, pinasabog ang social media. Sa video si Lena na may mga matang walang bahid ng pag-aalinlangan at mga tiyak na galaw ay nagpabagsak sa mga malalaking lalaki. Ang kanyang huling sinabi, Kapitan Maria Elena Reyes, Reserve Officer Philippine Army Scout Rangers, ang naging perpektong tuldok sa maikling pelikula. Kinabukasan ng umaga ang event ni Lena ang ikutan ng lakas, sa Quezon City ay pinalibutan na ng mga mamamahayag. Mga kamera, mikropono mula sa mga istasyon ng mga reporter mula sa mga online news outlets, lahat ay nandoon. Hinihintay ang kanyang pagdating. Hindi magawang pumasok ni Lena sa Yewil, nagparada na lamang siya sa isang eskinita, malapit doon pinagmamasdan ang eksena na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Mama, lalabas po ba tayo sa RIE? Tanong ni Maya mula sa passenger seat. Pilit na umiti si Lena, hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Hindi naman anak.
May mga gusto lang itanong ang mga tito at tita tungkol kay mama. Sabi niya, Maya, punta ka muna sa bahay ni Lola ngayon, ha? Ang tanging gusto niya ay isang normal na buhay. Ang nag-iisang dahilan kung bakit niya hinubad ang kanyang uniforme ay para maging isang ordinaryong ina para kay Maya. Ngunit dahil sa isang insidente ang kanyang nakaraan ay nabunyag na sa buong mundo. 16 na taon sa serbisyo Militar Scout Rangers ang unang babaeng naging team leader. Hindi mabilang na mga operasyon at pagsasanay lahat ng sinubukan niyang ibaon ay lumutang na ngayon sa ibabaw. Sa huli hindi nagbukas ang event noong araw na yon. Pag-uwi sa bahay inilagay ni Lena sa silent mode ang kanyang telepono na walang tigil sa pagring. Ngunit isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpahinto sa kanyang kamay. General Ricardo de Leon. Ang kanyang naging guro, ang kanyang naging ama sa loob ng maraming taon sa serbisyo militar at ngayon ay may hawak na mahalagang posisyon sa Department of National Defense. Hindi niya maaaring hindi sagutin ang tawag. Sir Reyes po. Pagkasagot pa lang niya ang reflex na pagsaludo sa militar ay lumabas sa kanyang bibig. Sa kabilang linya umalingaw ang malakas na tawa ng matandang general. Kapitan Reyes, matikas ka pa rin. Napanood ko ang video. Sabi nga nila habang tumatanda lalong tumatapang. Tunay na alamat ng Scout Rangers. General, pasensya na po, nakagawa po ako ng gulo. Anong gulo? Dapat ka pangang bigyan ng parangal. Alam mo naman ang sitwasyon ngayon, ang imahe ng mga sundalo ay medyo naapektuhan ng mga negatibong balita. Dahil sa iyo ang reputasyon ng Scout Rangers ay muling umangat. Magaling, Lena. Kahit papuri, mabigat pa rin ang pakiramdam ni Lena. Tumigil sandali si General de Leon at ang kanyang boses ay naging maseryoso. Kapitan Reyes, sa totoo lang swerte na rin itong nangyari. Tumawag ako dahil may alok ako para sayo. Ang INI ay may plano na magtatag ng isang espesyal na posisyon bilang training director para sa mga babaeng Special Forces operatives. Gusto kong ikaw ang humawak sa posisyong ito. Noong nag-file ka ng resignation, ilang beses kitang pinigilan. Isang talento na tulad mo ang nasa labas ng serbisyo ay isang malaking pag-aaksaya para sa bansa. Ang alok na bumalik. Iyon ang narinig ni Lena nang hindi mabilang na beses mula nang magpasya siyang umalis. Ngunit sa bawat pagkakataon ang kanyang sagot ay isa lamang. General, napakalaking karangalan po niyan pero hindi na po ako maaaring bumalik. Hindi pa rin ba nagbabago ang isip mo? Karangalan, isang matatag na posisyon at pagkakataong gawin ang trabahong pinakamagaling ka. Bakit mo ito tatalikuran? Tumingin si Lena sa labas ng bintana. Sa palaruan sa ibaba masayang naglalaro ang mga bata. Ang tanging hiling niya ay na ang kanyang anak na si Maya ay mapabilang din sa payapang eksenang iyon. Isang ordinaryong buhay na hindi niya kailanman naibigay sa gitna ng mga operasyon at pagsasanay. Nawalan siya ng asawa sa isang misyon, kinailangan niyang mag-isang iwan ang kanyang anak sa daycare ng kampo para ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ayaw na niyang patuloy na maging isang batang laging naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ina. General, ang mundong kailangan kong protektahan ngayon ay nagbago na po. Dati ang inang bayan ang mundo ko. Pero ngayon si Maya na po ang buong mundo ko. Kailangan niya ng isang ordinaryong ina na kasabay niyang kumakain ng hapunan gabi-gabi kaysa sa isang inang sundalo na puno ng karangalan. Pasensya na po, General. Ang matatag na boses ni Lena ay nagpatahimik kay General de Leon ng matagal. Ang kanyang malalim na buntong hininga ay narinig sa telepono. Naiintindihan ko. Ang puso ng isang ina, paano ko naman mapipilit yan? Pero tandaan mo, anumang oras na magbago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Ang pinto ng INI ay laging bukas para sayo. Pagkababa ng telepono, ipinikit ni Lena ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsisisi, ngunit isang sulok ng kanyang puso ang kumirot. Iyon ang lugar kung saan niya inialay ang 16 na taon ng kanyang kabataan. Iyon ang kanyang buong buhay, ang kanyang karangalan. Ang pagtalikod sa mundong iyon ay bumabagabag ngayon sa kanyang isipan. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Lena sa istasyon ng pulis para sa isang pag-uusap sa mga siga-siga. Ang kanilang mga katawan ay may benda, may isa pang naka-wheelchair. Pagkakita pa lang kay Lena, yumuko na sila. Sa pamamagitan ng kanilang abogado, humingi sila ng malaking halaga bilang danyos. Wala siyang pakialam sa pera, ngunit dahil ayaw na niyang makita ni Maya ang mga ganitong eksena, pumayag siyang makipag-areglo. Nang medyo humupa na ang issue, binuksan muli ni Lena ang pinto ng kanyang ngilin.
At isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang bilang ng mga taong nag-enroll ay mas marami kaysa dati, hindi maikukumpara. Lalo na ang mga babaeng kliyente. Dumating sila hindi lamang para magbawas ng timbang o magpalaki ng kalamnan. Ate Lena, nandito po ako kasi gusto kong maging kasing lakas ninyo. Napanood ko po ang video at naging fan nyo na ako. Gusto kong magkaroon ng sapat na lakas para protektahan ang sarili ko. Sa kanilang mga mata, hindi lamang paghanga ang nakita niya, kundi isang desperadong pagnanais. Habang tinitingnan ang mga matang iyon, isang bagong ideya ang sumagi sa isipan ni Lena. Ang panghihinayang sa pagtanggi sa alok ng Eni, ang pakiramdam ng pagkakasala sa pag-aaksaya ng kanyang talento ay tila maaaring maibsan sa ibang paraan. Nagpasya siya noon din ang lahat ng perang natanggap niya mula sa areglo ay ibabalik niya sa lipunan at ang pinakamahusay na paraan para gawin iyon ay gamitin ang kanyang kakayahan sa pinakamakabuluhang paraan. Ilang araw pa isang malaking banner ang isinabit sa harap ng Iwen. Libreng pagsasanay sa pagtatanggol lag sarili para de-lead kababaihan. Ituturo ng isang dating Scout Ranger Training Officer. Yan iyong tapang banji magiging kalasagin. Ang alinggaw ng nakaraan ay hindi isang panawagan para sa kanya na bumalik sa serbisyo militar. Ito ay isang ibang tawag ng buhay. Hinihimok siyang humanap ng isang bagong misyon sa gitna mismo ng kanyang ordinaryong buhay. Ang unang Sabado matapos isabit ang banner ang Iwen na, kuta ng lakas, ay napuno ng isang kakaibang sigla. Sa pagitan ng mga hanay ng mga treadmill at mga bakal dose-dose ng mga kababaihan na may mga mukhang pinaghalong kaba at pananabik ang nakatayo ng maayos. Mula sa isang 20 taong gulang na estudyante hanggang sa isang 50 taong gulang na may bahay, iba-iba ang kanilang edad at propesyon, ngunit lahat sila ay may isang layunin, ang maging mas malakas. Si Lena, nakasuot ng simpleng sportswear, ay tumayo sa kanilang harapan. Kahit hindi ito ang kanyang formal na uniforme militar, ang kanyang tuwid na likod at matatag na tingin ay sapat na para dominahin ang buong espasyo. Ang mga mata ng mga kababaihan na nooy nahihiya ay agad na napako sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Maria Elena Reyes, ang may-ari ng Kuta ng Lakas. Salamat sa lahat ng nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta dito ngayon. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat. Hindi ko kayo magagawang mga martial arts expert sa loob lamang ng isang gabi. Ang ituturo ko ay hindi ang kakayahang magpabagsak ng iba, kundi ang matang makakakilala sa panganib, ang kakayahang magpasya para umiwas, at ang pinakamababang antas ng tapang para protektahan ang inyong sarili sa pinakamasamang sitwasyon. Nagpatuloy si Lena, hindi bilang isang military instructor, kundi bilang isang nakatatandang kapatid na puno ng karanasan. Marami sa inyo, kapag naririnig ang salitang self-defense, ang naiisip agad ay mga magagarbong galaw para talunin ang kalaban. Pero tandaan nyo, ang tunay na tapang ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban. Ang pagkilala, pag-iwas at pagtaka sa isang mapanganib na sitwasyon ang una at pinakamahalagang tapang. Ang pag-iwas sa madidilim na eskinita sa gabi, ang matatag na pagtanggi at pag-alis sa lugar kung saan may mga bastos na tingin o salita. Iyan ang simula at ang pinakamahalagang pundasyon ng pagtatanggol sa sarili. Sa pagkarinig sa mga salita ni Lena, ang mga mata ng mga estudyante ay nagsimulang magbago. Ang malabong takot at paunang paghanga ay napalitan ng isang praktikal na kamalayan. Ang unang sesyon ay hindi tungkol sa mga teknik, kundi sa situational awareness training. Gumawa si Lena ng mga peking mapanganib na sitwasyon sa Iwen at hiniling sa kanila na hanapin ang mga ito. Isang sulok na hindi makita mula sa pintuan. Mga kanto kung saan maaaring may biglang sumulpot. Malalaking salaming bintana na madaling makita mula sa labas. Ang mga pamilyar na espasyo ay biglang naging iba sa ilalim ng lente ng panganib. Kapag nakaupo kayo sa coffee shop, kapag sumasakay kayo ng jeep o bus, sanay nyo ang sarili nyo na umupo sa pwestong kitang-kita ang pintuan at mga exit. Magkunwaring hindi nyo pinapansin, pero laging obserbahan ang kilos ng mga tao sa paligid. Sa paggawa lang niyan, malaki na ang mababawas sa tsansang maging target kayo ng krimen. Matapos ang teorya, nagsimula na ang praktikal na pagsasanay. Sinimulan ni Lena sa pagsasanay ng boses. Sige, gayahin nyo ako. Tulong. Sunog. Sa una, lahat ay nahihiya, ang kanilang mga boses ay kasinghina ng huni ng lamok. Walang nagbago sa ekspresyon ni Lena. Sa ganyang boses, walang makakaalam na nasa panganib kayo. Huminga kayo mula sa tiyan, sumigaw na parabang sinasabi nyo sa buong mundo na nandito kayo.
Ulit. Tulong. Magnanakaw. Unti-unti lumakas ang kanilang mga boses mas naging tiyak. Ang simpleng pagsigaw ay tila nagpakawala ng bahagi ng kanilang panloob na takot. Ilan pa sa kanila ay namula ang mga mata. Sunod lumipat ang sesyon sa mas praktikal na mga teknik tulad ng kung paano makakawala kapag hinawakan sa braso, kung paano haharapin ang pag-atake mula sa likod. Ang mga demonstrasyon ni Lena ay simple at tiyak. Hindi siya nagturo ng mga komplikadong joint locks o mga teknik na tumatarget sa mga delikadong vital points, sa halip nag-focus siya sa mga galaw na maaaring gamitin ng mga babae ng natural at may mas mababang panganib na makasakit. Sikuhin ang solar plexus, tuhurin ang maselang bahagi, gamitin ang anumang bagay sa iyong kamay bilang armas. Ang cellphone, lipstick, ang kanto ng bag, ang takong ng sapatos, lahat ay maaaring maging mabisang sandata. Ang mahalaga ay hindi magpanik at laging may kamalayan na gamitin ang lahat ng posible. Sa buong sesyon hindi bumiti si Lena, ngunit matyaga niyang itinama ang postura ng bawat estudyante, nagtuturo ng may sigasig na higit kaninuman. Ang kanyang mga mata ay tulad ng isang commander na nangangalaga sa kanyang mga sundalo sa isang tunay na labanan. Nang matapos ang pagsasanay, habang lahat ay hinihingal, isang dalaga ang naglakas loob na magtanong, "Ate Lena, sa totoo lang po, takot pa rin ako. Kahit natutunan ko ang mga teknik na ito, natatakot ako na kapag nangyari na talaga ang sitwasyon, maninigas lang ang katawan ko." Iyon ay isang tanong na naramdaman ng lahat. Tiningnan ni Lena ang dalaga sandali, saka itinuro ang kanyang pulso. Sa kanyang payat na pulso may mga malabong peklat. Takot din ako dati. Noong nagsasanay ako sa Scout Rangers, noong unang beses akong sumabak sa isang tunay na misyon. Ang takot sa kamatayan ay laging nandyan. Ang takot ay isang natural na emosyon. Ang mahalaga ay huwag mong hayaang lamunin ka nito. Bawat patak ng pawis na inilabas ninyo ngayon, bawat sigaw na isinigaw ninyo, maaalala yan ng katawan ninyo. At ang alaala na iyon ang tutulong sa inyo na hindi manigas sa kritikal na sandali. Ang kanyang tapat na mga salita ay nagpatahimik sa buong ngilen, hindi na siya ang babaeng mandirigma sa media. Nakatayo siya sa kanilang harapan bilang isang babae. Isang taong nauna nang nalampasan ang takot. Ang libreng self-defense class ay mabilis na kumalat sa pamamagitan ng salita ng bibig. Bawat weekend ang kuta ng lakas ay napupuno ng sigla ng mga kababaihang gustong protektahan ang kanilang sarili. Sa gitna nito natagpuan ni Lena ang isang bagong kahulugan sa kanyang buhay. Pagtuturo ng mga kasanayan, hindi para manakit kundi para magprotekta. Kahit iba ito sa pagsusuot ng uniforme para protektahan ang bansa, para sa kanya ito rin ay isang marangal na misyon. Ang kanyang yirin ngayon ay naging isang bagong training ground. Dito walang mga baril at gamit militar, pawis at tapang lamang. Sinisimulan ni Lena ang kanyang pangalawang buhay militar. Hindi niya alam na ang hangin ng pagbabago na nagsimula sa maliit na training ground na ito ay malapit nang maging pinakamatibay na kalasag para protektahan ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ang klase ni Lena ay hindi lamang isang panandaliang uso, ito ay naging isang social phenomenon. Ang kuta ng lakas ay hindi na lamang isang yeve, ito ay naging isang santuwaryo, isang lugar ng paglaya kung saan ang mga kababaihan ay nagkakaisa, natututong ipagtanggol ang kanilang sarili at ginagawang tapang ang kanilang panloob na takot. Kahit abala tuwing weekend, mas pinahahalagahan ni Lena ang mga tahimik na gabi kasama ang kanyang anak na si Maya. Isang gabi dinala niya ang kanyang anak sa isang malaking mall sa Cubao. Isang pop-up store ng paboritong K-pop group ni Maya ang kadarating lang doon. "Mama, tingnan niyo po." Ang galing, pumalakpak si Maya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa higanteng screen na nagpapalabas ng music video ng grupo. Ngumiti si Lena habang pinagmamasdan ang kanyang anak, ngunit bigla niyang napansin ang isang kakaibang lungkot sa mukha ng bata. Mula nang mangyari ang insidente sa Luneta, si Maya ay parehong ipinagmamalaki ang kanyang ina, ngunit kasabay nito madalas din siyang nagpapakita ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. "Maya, anong problema, anak? Bakit malungkot ka?" "Wala po, Mama. Medyo naninibago lang po ako na sikat na kayo." "Naninibago? Paano?" Nag-atubili si Maya sandali saka nagsalita. "Sa school po lahat ng kaklase ko pinag-uusapan kayo. May nagsabi pa po na mas nakakatakot pa daw kayo kaysa sa mga gangster." Ang mga salita ng isang bata ay may tinik. Kumirot ang puso ni Lena. Ito ay isang patunay na hindi siya naging isang ordinaryong ina para sa kanyang anak. "Anak, pasensya ka na, ha? Dahil kay Mama hindi ka na komportable sa eskwela."
Hindi po. Hindi po ganoon. Minsan lang po gusto ko lang na si mama ay mama ko lang. Niyakap ni Lena si Maya ng mahigpit. Ang maliliit na balikat ng kanyang anak ay bahagyang nanginginig. Sa sandaling iyon lahat ng pandaman ni Lena ay tumalim. Isang matagal at hindi komportableng tingin mula sa kanyang likuran. Isang malinaw na masamang intensyon ang nakatutok sa kanya sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang instinct na hinasa sa loob ng maraming taon ay tumutunog ng alarma ng panganib. Habang yakap ang anak nagkunwari siyang walang napapansin. Lihim niyang pinagmasdan ang paligid. 3 lalaki ang nakahalo sa mga tao. Mga lumang jacket, mga sombrerong nakababa, mukha silang ordinaryong mga dumadaan, ngunit ang kanilang mga mata at maliliit na kilos ay parang mga hyena na nag-aabang ng biktima. Ibang klase ng panganib ito, hindi tulad ng mga siga sa luneta. Hindi sila lasing, hindi sila nagwawala. Ginamit nila ang kanilang malamig at kalkuladong mga mata para pagmasdan siya at si Maya. Ang target ba ay ako kasama si Maya? Ang pinakamasamang senaryo ay dumaan sa kanyang isipan. Pakiramdam ni Lena ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang ilayo si Maya dito sa lalong madaling panahon. Maya, uwi na tayo. Medyo pagod na si mama. Natural na hinawakan ni Lena ang kamay ng kanyang anak at naglakad patungo sa exit na papunta sa parking lot. Ngunit ang mga lalaki ay parang anino, pinapanatili ang isang tiyak na distansya at patuloy na sumusunod. Sa isang mataong lugar hindi sila kikilos. Alam din nila yon. Ang kanilang plano ay akitin siya sa isang mas liblib na lugar. Si Maya na nang hihinayang pa sa pop-up store ay naglambing. Mama, sandali pa po. Nangako po ako sa kaibigan ko, mag-seeker lang po ako saglit. Hindi pwede. Dito ka lang sa tabi ko ngayon. Ang matigas na boses ni Lena ay nagpagulat kay Maya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ayaw niyang takutin ang kanyang anak, ngunit mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Sa sandaling iyon, isang kaibigan ni Maya ang nakakita sa kanya at tumakbo palapit. Maya. Ay tita, good evening po. Ang pagdating ng bata ay pansamantalang nagpakalma sa tensyon. Sa isang sandali nag-isip si Lena. Mas mapanganib kung isasama niya ang 2 bata para takasan sila. Marahil mas mabuting dalhin muna ang mga bata sa isang ligtas na lugar. Sige Maya. Samahan mo ang kaibigan mo sa CE, bilisan nyo lang, ha? Upo ako sa upuang iyon at maghihintay. 5 minuto lang. Pagkatapos ng 5 minuto bumalik kayo dito agad. Sinadya ni Lena na lakasan ang kanyang boses para marinig ng mga lalaki. Kung siya ang target, ang sandaling umalis ang mga bata ay ang kanilang pagkakataon. Ito ay isang mapanganib na sugal para matukoy kung ang kanilang mga mata ay susunod sa mga bata o mananatiling nakatutok sa kanya. Matapos makitang tumakbo ang 2 bata patungo sa banyo, umupo si Lena sa isang bench, nagkunwaring tumitingin sa kanyang telepono, ngunit sa totoo lang minamanmanan niya ang kilos ng 3 lalaki. 2 sa 3 ay patuloy na nakatingin sa kanya habang ang isa ay sumunod sa mga bata. Punyeta! Naggalit ang mga ngipin ni Lena. Ang kanilang target mula pa sa simula ay si Maya. Iyon ang pinakaduwag na paraan para galitin at paralisahin siya. Nang bigla siyang tumayo, ang 2 lalaking nagmamanman sa kanya ay dahan-dahang lumapit para harangan ang kanyang daan. Ikaw si Ma'am Maria Elena Reyes, di ba? May gusto lang kaming sabihin. Tumabi kayo. Isang nakamamatay na aura ang nagmula sa boses ni Lena. Ngumisi ang lalaki, itinuro ang isang patalim na nakatago sa loob ng kanyang jacket sa may baywang. Sumunod ka na lang ng maayos kung ayaw mong mapahamak. Kung may mangyari sa anak mo, nakasalalay yan sa bunso naming kapatid. Sabi pa niya, akala mo ba pagkatapos mong bugbugin ang mga tropa namin sa luneta, makakatulog ka pa ng mahimbing? Paghihiganti ng mga gangster. Ang pinakamasamang sitwasyon na kanyang inaasahan. Kinuyom ni Lena ang kanyang mga kamao. Pilit niyang pinigilan ang galit na nag-aalab, pinanatili ang kanyang kahinahunan. Kung gagawa siya ng gulo dito, si Maya ang mapapahamak. Anong kailangan nyo? Sumunod ka at malalaman mo. Dinala nila si Lena patungo sa isang tahimik na fire exit ng mall. Sa bawat hakbang ang kanyang isipan ay parang sasabog sa libu-libong mga senaryo. 3 ang kalaban, 1 ang may hawak sa kanyang anak, 2 ang kasama niya. Pabagsakin ko muna ang 2 ito tapos iligtas ang anak ko. O sumunod na lang at maghintay ng tamang tiyempo kapag kasama ko na ang anak ko.
Bumukas ang pinto ng fire exit, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Doon ang bunso nilang miyembro ay hawak si Maya at ang kaibigan nito. Ang dalawang bata ay takot at umiiyak. May nakatutok na malamig na kutsilyo sa lig ni Maya. Mama! Ang humihikbing boses ng kanyang anak ay parang libu-libong punyal na tumusok sa puso ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy na parang isang mabangis na hayop. Alisin niyo ang kamay niyo sa anak ko. Ako ang gusto niyo, hindi siya. Manahimik ka, bruha ka. Alam mo ba kung gaano mo sinira ang grupo namin? Lumuhod ka ngayon din, sigaw ng lalaking kasama ni Lena. Walang pag-aalinlangan si Lena. Dahan-dahan siyang lumuhod, ngunit may dignidad, walang bahid ng kahihiyan. Sa sandaling ito, hindi mahalaga ang pride. Ang kaligtasan ng kanyang anak ang lahat. Okay na. Ngayon pakawalan niyo na ang anak ko. Pakawalan siya, tumawa ang leader. Isang video lang nito, tapos na ang career mo bilang babaeng bayani. Isang scout ranger na lumuhod sa harap ng mga gangster para iligtas ang anak. Maganda. Isang lalaki ang naglabas ng telepono at nagsimulang magvideo. Sa sandaling iyon, alam ni Lena na walang negosasyong magaganap. Tanging dahas lamang ang makakatapos sa sitwasyong ito. Ang kanyang mga mata ay napunta sa isang lumang fire extinguisher na nakalagay sa sulok ng hagdanan. Ang distansya ang anggulo at ang sandali ng kanilang pagwawalang bahala. Lahat ay kinakalkula na sa kanyang isipan. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Alisin niyo ang kamay niyo sa anak ko at ibaba ang kutsilyo. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalabas dito ng nakatayo. Isang hindi kapani-paniwalang banta na nagmula sa isang babaeng nakaluhod. Ang mga lalaki ay sandaling natigilan, ngunit pagkatapos ay humalakhak sila ng may pang-aasar. Baliw pa rin tong babaeng to, ano? Hoy, bunso! Hiwaan mo nga ng magandang linya yang mukha ng anak niya. Nang gumalaw pa lang ang kutsilyo sa kamay ng bunso, kumilos na si Lena. Mula sa pagkakaupo, tumalon siya na parang isang spring, sinipa ang binti ng lalaki sa kanyang likuran. Nawalan ito ng balanse, sumigaw at bumagsak. Kasabay noon, walang pag-aalinlangan, hinablot niya ang fire extinguisher sa dingding. Fush! Isang puting pulbos mula sa fire extinguisher ang direktang bumuga sa mukha ng lalaking may hawak ng telepono. Nawalan siya ng paningin, sumisigaw at kumakaway sa kawalan ng pag-asa. Iwinasiwas ni Lena ang fire extinguisher na parang isang bakal na pamalo at direktang ipinalo sa sentido nito. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Bumagsak ang lalaki. Ang sitwasyon ay bumaliktad sa loob lamang ng 3 segundo. Ang bunsong kapatid ay natulala sa eksena, nanginginig sa takot, idiniin pa lalo ang kutsilyo sa leg ni Maya. Huwag kang lalapit. Lalapit ka, papatayin ko tong bata. Sige, subukan mong galawin kahit isang hibla ng buhok niya. Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa pinakamasakit na paraan na maiisip mo. Inilapag ni Lena ang fire extinguisher sa sahig, dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang tao, nag-aalab ito sa nakamamatay na aura ng isang inang tigre na nagpoprotekta sa kanyang supling. Dahil sa nangingibabaw na presensya, nagsimulang manginig ang kamay ng bunso, ang takot ay unti-unting kumakain sa kanyang katinuan. Hindi pinalampas ni Lena ang sandaling iyon ng kahinaan. Ginamit niya ang kanyang paa para sipain ng malakas ang bakal na rehas ng hagdanan ng fire exit. Blag! Isang nakabibinging ingay ang umalingaw-ngaw na para bang buguho ang buong basement. Ang lalaki na nasa sukdulan ng tensyon ay reflex na lumingon sa pinagmulan ng ingay. Isang kalahating segundo lang ng pagwawalang bahala. Ang katawan ni Lena ay sumugod na parang isang bala. Binali niya ang pulso ng kamay nitong may hawak ng kutsilyo, habang ang kabilang kamay niya ay hinila si Maya sa kanyang likuran. Crack! Umalingaw ang tunog ng nabaling buto. Nahulog ang kutsilyo sa sahig. Aray! Kahit na sumisigaw ang lalaki, ipinilipit ni Lena ang kanyang braso sa likod nito at idiniin siya sa sahig. Ilang sandali pa dumating ang mga pulis na nakatanggap ng ulat. Ang eksenang nakita nila ay isang babaeng yakap-yakap ang kanyang anak, ang katawan ay bahagyang nanginginig, sa tabi niya ay 3 lalaking ganap ng napilay. Maya, okay na. Sorry anak. Ang garalgal na boses na puno ng luha ay hindi mula sa sundalong si Lena Reyes, kundi mula sa inang si Lena, mahinang umalingaw-ngaw sa gitna ng malamig na espasyo ng fire exit.
Ang kadiliman ng gabing iyon sa Cubao ay sumugat sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang pagkatao, at ang sugat na iyon ay ginagawa siyang isang bagay na mas malakas mas matigas. Ang insidente sa mall ay nag-iwan ng malalim na peklat kapwa kay Lena at kay Maya. Ang mga salarin ay inaresto sa mga kasong attempted physical injury at child endangerment. Ngunit si Maya gabi-gabi nang binabangungot. Natatakot siya sa anino ng mga di kilalang lalaki at hindi na nangangahas lumabas ng bahay ng mag-isa. Kinailangan ni Lena na pansamantalang isara ang Yves para alagaan ang kanyang anak. Sa tuwing nakikita niya ang nagulong buhay ng kanyang anak nasasaktan si Lena, iniisip na lahat ay dahil sa kanyang nakaraan. Sa pamamagitan ng kaibigan ni Maya kumalat ang kwento sa buong paaralan. Sa simula mga bulungan lamang sa pagitan ng ilang mga magulang ngunit hindi nagtagal kumalat na ito sa buong eskwelahan. May mga nag-aalala at nakikiramay na tingin ngunit may ilan ding nagpakita ng hayagang pagkabalisa. Sa huli ang Parent-Teacher Association ay nag-organisa ng isang emergency meeting. Ang silid pulungan ay nababalot ng isang malamig na kapaligiran mula pa sa simula. Si Lena bilang ina ni Maya at sangkot sa insidente ay nakaupo doon na may matigas na ekspresyon. Ang nangyari kamakailan ay talagang nakakagulat. Hindi ka panipaniwala na ang mga ganitong kakila-kilabot na bagay ay maaaring mangyari malapit sa lugar kung saan nag-aaral ang ating mga anak. Isang magulang ang nagsalita, lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos isang matalim na tingin ang bumaling kay Lena. Ito ang presidente ng ETA, isang babaeng kilala sa pagiging istrikta. Magpakatotoo tayo, hindi ba't lahat ng ito ay nangyari dahil sa nakaraan ni Ginang Reyes? Kung hindi siya nakipag-away sa mga siga sa Luneta, hindi sana magkakaroon ng paghihiganti at hindi malalagay sa panganib ang ating mga anak. Ang paggamit sa sariling katanyagan para magdulot ng panganib sa ibang mga bata, hindi ba't iresponsable yon? Ang malamig na kritisismo ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Lena. Kinagat niya ang kanyang labi, wala siyang masabi para tumutol. Marahil totoo ang mga sinabi nila. Noon ang class advisor ni Maya ay maingat na nagsalita. Siyempre ang insidenteng ito ay lubhang nakakalungkot, ngunit sa tingin ko hindi tama na sisihin si Ginang Reyes. Paanong ang isang kilos laban sa kasamaan ay magiging dahilan para sa kritisismo? Sa halip dapat tayong matuto ng ibang bagay mula sa insidenteng ito. Tumingin ang guro kay Lena at nagpatuloy, si Ginang Reyes ay may espesyal na kakayahan na wala sa atin ang kakayahang protektahan ang ating mga anak. Sa halip na batikusin at iwasan siya, bakit hindi natin hilingin sa kanya na gamitin ang kakayahang iyon? Para sa ating mga anak, hilingin natin sa kanya na turuan ang mga bata kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng bulungan sa silid-pulungan. Ang presidente ng INI ay umismid, ngunit ang mga mata ng ibang mga magulang ay nagbago. Ang punong guro ang bumasag sa mabigat na katahimikan, yumuko ng may paggalang sa harap ni Lena. Ginang Reyes, maaari po ba kayong mag-organisa ng isang espesyal na seminar sa kaligtasan para sa mga estudyante ng aming paaralan? Umaasa po ako na matutulungan nyo ang mga bata na gawing tapang ang kanilang pagkabigla at takot para malampasan nila ito. Lahat ng mga mata ay napunta kay Lena. Isa siyang sundalo, hindi guro. Ngunit ang imahe ng kanyang anak na nanginginig sa takot at ang imahe ng maraming iba pang mga bata na tulad ni Maya na nakaupo sa mga silid-aralan ay lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang laban na hindi maaaring iwasan, o mas tamang sabihin hindi dapat iwasan. Gagawin ko po. Ilang araw ang lumipas, nakatayo si Lena sa entablado ng auditorium ng elementarya kung saan nag-aaral si Maya. Mahigit 300 na maingay na estudyante ang pumuno sa auditorium. Para sa kanila ang seminar na ito ay isa lamang nakakainip na dagdag na klase. Hawak ni Lena ang mikropono. Kahit sa harap ng daan-daang sundalo ay hindi siya kinakabahan, ngunit sa harap ng mga walang pakialam na tingin ng mga bata nanuyo ang kanyang lalamunan. Magandang umaga sa inyo, ako si Maria Elena Reyes. Kahit nagpakilala na siya, hindi tumigil ang ingay. Ibinaba ni Lena ang mikropono. Naglakad siya sa isang sulok ng auditorium at kinuha ang isang matigas na kahoy na arnis. Ang mga mata ng mga bata ay nagsimulang mapansin siya. Ibinigay ni Lena ang arnis sa isang matipunong teacher na inanyayahan para tumulong sa demonstrasyon. Sir, pwede po bang gamitin niyo itong arnis at paluin ako ng malakas sa ulo? Ang buong auditorium ay agad na tumahimik. Ang teacher ay nagulat at iwinasiwas ang kanyang mga kamay.
Naku ma'am, hindi po pwede. Delikado po yan. Okay lang po. Kung hindi ako ilag, idedemanda ko kayo, kaya gamitin niyo po ang buong lakas niyo. Sa pagkarinig sa malamig na salita ni Lena, nag-aatubiling itinaas ng guro ang arnis. Ang mga bata ay napahinto sa paghinga. Hush! Ang tunog ng arnis na humahawi sa hangin ay dumiretso sa ulo ni Lena. Sa sandaling iyon, bahagya lamang siyang tumagilid kasabay ng pagtaas ng kanyang kamay para salagin ang gilid ng arnis. Ang kanyang braso at ang arnis ay nagbanggaan lumikha ng isang malakas na tunog, ngunit hindi man lang siya kumurap. Sa halip, ginamit niya ang puwersa na iyon para sumugod sa guro, kinontrol ang kanyang pulso. Ang arnis ay walang lakas na nahulog sa sahig. Wow! Isang malakas na paghanga ang umalingaw mula sa mga estudyante. Ang ingay ay ganap na nawala. Ngayon lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pagkamangha at kuryosidad. Nakita niyo ba yun? Ganyan kabilis dumating ang karahasan. Ang bilis at lakas nito ay higit pa sa inyong inaakala. Sanay ako, kaya ko itong salagin. Pero kayo paano? Muling kinuha ni Lena ang mikropono, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa buong auditorium. Hindi ako nandito ngayon para turuan kayong makipag-away. Nandito ako para turuan kayong mabuhay. Ang panganib na nag-aabang sa inyo ay maaaring bullying sa eskwelahan, mga estrangherong lumalapit o kahit mga banta online. Ang unang senyales ng lahat ng panganib ay ang pakiramdam ng hindi pagiging komportable. Kung ang salita o kilos ng isang tao ay nagparamdam sa inyo, kahit kaunting pagkainis o takot, iyan na ang babala mula sa inyong instinct. Hindi lang mga teknik ang ipinakita ni Lena, ipinaliwanag din niya ang mga praktikal na paraan ng pagharap sa mga ito na angkop sa edad ng mga estudyante. Kung paano haharapin kapag may sumusunod sa daan pauwi. Paano gamitin ang speed dial sa telepono para magpadala ng emergency message sa 117. Paano magtalaga ng guardian angel roles para protektahan ang isa't isa kapag kasama ang mga kaibigan. Ang pinakamalakas ninyong sandata ay hindi ang inyong mga kamao, kundi ang inyong boses at ang tulong ng mga tao sa paligid. Sa isang mapanganib na sitwasyon, huwag kayong mahiya. Sumigaw kayo. Tumakbo kayo. Humingi kayo ng tulong sa mga nakatatanda. Iyan ay hindi isang kahiyahiyang gawain, iyan ang pinakamatapang na gawain. Sa pagtatapos ng seminar, tumingin si Lena sa kanyang anak na si Maya na tahimik na nakaupo at nakikinig sa gitna ng kanyang mga kaklase. Hindi pa nagtatagal ang anak ko ay dumanas ng isang napakatakot na pangyayari. Naprotektahan ko siya, pero hindi ko mabubura ang lahat ng takot na naramdaman niya. Kaya ngayon nakatayo ako dito. Umaasa ako na ang anak ko at wala ni isa sa inyo dito ang kailangang dumanas muli ng takot na yon. Kapag bawat isa sa inyo ay may lakas na protektahan ang sarili, lahat tayo ay magiging mas ligtas. Ang kanyang tapat na mga salita ay nagpaseryoso sa buong auditorium. Nang matapos ang seminar, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Hindi na nila tinitingnan si Lena bilang isang nakakatakot na ale o isang sikat na tao. Tinitingnan nila siya bilang isang mapagkakatiwalaang nakatatanda, isang taong tunay na nag-aalala at gustong protektahan sila. Pagkatapos ng seminar, lumapit si Maya kay Lena. Sa kanyang mga mata wala ng takot. Sa halip, mayroong malalim na paggalang at pagmamahal para sa kanyang ina. Mama, ang galing-galing niyo po kanina. Hindi po kayo nakakatakot, sobrang amazing po. Isang pangungusap lang mula sa kanyang anak, lahat ng sakit at pagkakasala sa puso ni Lena ay naglaho na parang nyebe. Sa bagong larangan ng digmaan na tinatawag na silid-aralan, nanalo siya ng isang dakilang tagumpay, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng edukasyon para protektahan ang kanyang pinakamahalagang yaman. Ang seminar sa kaligtasan ni Lena ay naging isang malaking kaganapan. Lalo na ang video na kinuna ng isang estudyante kung saan sinalag niya ang arnis ng teacher gamit ang kamay ay mabilis na kumalat sa mga online forum at social media. Dating Scout Ranger nagpoprotekta na ngayon sa mga paaralan, ito ang tunay na edukasyon. Ang mga ganitong pamagat ay nagdulot ng mabilis na pag-share ng video. Ang reaksyon sa pagkakataong ito ay ibang-iba kumpara sa insidente sa Luneta. Kung noon ay puro pagkamangha at kuryosidad, sa kanyang lakas ngayon naman ay mga papuri sa kanyang katapatan at sa pagiging epektibo ng edukasyong kanyang hatid. Sa comment section, ang mga magulang ay buong pusong sumuporta. Sana po pumunta kayo sa school ng mga anak namin. Ito ang edukasyong kailangan, mas importante pa sa mga tutorial.
Hindi maaaring palampasin ng media ang trend na ito. Ang mga istasyon ng AE at malalaking pahayagan ay nagsimulang gumawa ng mga malalalim na report tungkol sa kanya. Hindi na siya isang babaeng mandirigma na pang-headline lamang, naging bago siyang simbolo ng edukasyon sa kaligtasan. Dumagsa ang mga imbitasyon para sa interview, ngunit tinanggihan ni Lena ang karamihan. Tahimik niyang ipinagpatuloy ang kanyang libreng self-defense class para sa mga kababaihan sa kanyang ilin at ang mga voluntaryong aktibidad sa mga paanyaya ng mga kalapit na paaralan. Ang kanyang tapat na pagkilos ay lalong nagpatibay sa tiwala ng publiko. Ang pagbabago ay dumating mula sa isang hindi inaasahang lugar. Ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, isang taong may progresibong pag-isip, ay napanood ang kanyang video at labis na humanga. Sa panahong iyon ang DepEd ay nahihirapan maghanap ng epektibong solusyon sa lumalalang problema ng bullying at krimen na nagtatarget sa mga kabataan. Nakikita ang limitasyon ng mga formal na programa sa kaligtasan. Ang pamamaraan ni Lena para sa kanya ay parang isang ulan sa gitna ng tagtuyot. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Lena ng isang formal na imbitasyon para sa isang pagpupulong mula sa kagawaran ng edukasyon. Noong araw na iyon, nakasuot pa rin siya ng kanyang komportableng sportswear pagdating sa opisina. Sa gitna ng mga opisyal na nakasuot ng formal na damit, ang kanyang anyo ay kapansin-pansin, ngunit walang nangahas na maliitin siya. Sa kanyang mga mata at kilos mayroong isang matibay na kumpiyansa ng isang taong dumaan sa totoong karanasan. Ang pagpupulong kasama ang kalihim ay hindi mahaba ngunit direkta sa punto. Ginang Reyes, napanood ko po ang video at talagang naantig ako. Ang solusyon na hinahanap namin sa napakaraming pagpupulong at pananaliksik ipinakita ninyo sa pamamagitan ng inyong sariling pagkilos sa totoong buhay. Sobra naman po ang papuri ninyo, sir. Gusto ko lang pong protektahan ang anak ko at ang ibang mga bata. Ang pusong iyan po ang diwa ng edukasyon. Ginang Reyes, gusto niyo po bang makasama kami? Nais naming palawakin ang inyong programa sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Siyempre susuportahan namin kayo at bibigyan ng buong kapangyarihan sa pagbuo ng programa at pagsasanay ng mga magiging guro. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang alok. Isang maliit na aktibidad na nagsimula sa isang personal na event ngayon ay may pagkakataong maging isang malaking proyektong sumasaklaw sa buong bansa. Ipinikit ni Lena ang kanyang mga mata. Ang kanyang isipan ay naging komplikado, tulad ng pagtingin sa isang battle map bago ang isang mahalagang misyon. Hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Ginoong Kalihim, salamat po sa inyong alok. Ngunit hindi ko po kayang pasanin lahat ito ng mag-isa. Siyempre, ang mga tauhan at pondo na kailangan susuportahan ng kagawaran ng lahat. Kailangan niyo lang mag-focus sa pagbuo ng pinakamahusay na programa. Sa isipan ni Lena lumitaw ang imahe ng kanyang mga dating kasamahan, mga taong nahihirapan umangkop sa buhay sibilyan matapos magretiro. Sila ang mga taong may kakayahan at pagmamahal sa bayan higit kaninuman. Ngunit nang hubarin nila ang kanilang uniforme, naging mga estranghero sila sa gitna ng buhay. Ang kanilang kaalaman at karanasan ang pinakamahalagang yaman para sa proyektong ito. Mayroon po akong isang kondisyon. Ang mga magiging guro, gusto ko pong ako mismo ang pumili. Hinihiling ko po na bigyan ng prioridad ang mga dating sundalo, dating pulis na nagsilbi sa mga espesyal na unit tulad ko. Sila ang mga taong may malawak na karanasan sa labanan at mataas na diwa ng responsibilidad sa pagprotekta sa mga bata. Nag-isip sandali ang Kalihim sa katumango. Napakagandang ideya. Ito ay magbibigay din ng pagkakataon sa mga veterano na maglingkod muli sa lipunan. Itutuloy natin ito sa direksyong iyan. Pag-alis sa kagawaran ng edukasyon, ang mga hakbang ni Lena ay parehong mabigat sa responsibilidad at puno ng pag-asa. Agad siyang humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa kanyang mga dating kasamahan. Isang mas batang kasama mula sa kanyang dating unit na ngayon ay isang security guard. Isang mas nakatatandang scout ranger na retirado na at nabubuhay sa init. Maging isang babaeng kasamahan na dating kabilang sa anti-terrorism unit. Sa una nag-aalinlangan sila, ngunit matapos marinig ang tapat na paliwanag at ang bisyon ng proyekto mula kay Lena, unti-unti silang nagtipon sa kuta ng lakas. Dati silang mga talim, mga pinakamatatalas na kalasag ng bansa. Ngayon muli silang nagtipon para maging pinakamatibay na pader na magpoprotekta sa mga bata. Ang kuta ng lakas ay nagsabit ng bagong karatula, National Center for Youth Safety Education Program Development. Ang ilaw sa Yevin ay nanatiling bukas hanggang hating gabi.
Si Lena at ang kanyang koponan ay nagpupuyat para buuin ang curriculum. Ang survival skills ng mga Scout Rangers, ang situation assessment at negotiation skills ng mga pulis, ang crisis management procedures ng anti-terrorism unit. Lahat ay muling binuo para maging angkop sa mga kabataan. Isang komprehensibong survival education program na hindi lamang tungkol sa self-defense, kundi kasama rin ang pag-iwas sa cybercrime, first aid, at kung paano haharapin ang mga sakuna ay isinilang. Ilang linggo ang lumipas, isang pilot class ang ginanap sa isang pampublikong paaralan. Hindi lang si Lena ang nag-iisa. Ang mga dating sundalo, mga eksperto sa kani-kanilang larangan ay itinalaga sa iba't ibang klase para magturo. Ang mga bata ay lubos na nahumaling sa mga buhay na kwento ng karanasan at mga praktikal na pagsasanay mula sa mga dating miyembro ng Special Forces. Ang pilot class ay isang malaking tagumpay. Ang maliit na pagaspas ng pakpak ng isang paru-paro ay nagbabadya na ngayon ng isang malaking bagyo na malapit nang yumanig sa buong sistema ng edukasyon ng bansa. Tumingin si Lena sa school grounds mula sa bintana, ang mga bata ay nagtatawanan at nagsasanay kasama ang kanyang mga kasamahan. Iyon ang butterfly effect na nagsimula sa kanyang nag-iisang laban sa Luneta Park. Hindi na siya nag-iisa. Kasama ang kanyang mga mapagkakatiwalaang kasamahan, pinoprotektahan nila ang mundo sa kanilang sariling paraan. At kasama ang napakaraming mga bata na naniniwala at sumusunod sa kanya, sinisimulan niya ang isang bagong kampanya patungo sa isang mas malaking mundo. Ang programa sa edukasyon sa kaligtasan ng kabataan ni Lena ay naging isang napakalaking tagumpay. Sa ilalim ng buong suporta ng Kagawaran ng Edukasyon, sistematikong pinalawak ang programa. Ang mga kasanayang dati may amoy ng kamatayan sa larangan ng digmaan ay muling isinilang bilang karunungan para protektahan ang buhay sa gitna ng tawanan ng mga bata. Ang mga kasamahang veterano na tinipon ni Lena ay nagamit ng husto ang kanilang mga kaalaman. Isang dating opisyal ng combat engineering ang nagturo tungkol sa pagkilala at paghawak ng mga mapanganib na materyales. Isang dating Navy SEAL ang nagturo tungkol sa kaligtasan sa tubig at survival swimming. Isang dating opisyal ng PINPSAF ang nagturo tungkol sa negotiation skills at psychological first aid. Ang kuta ng lakas ay hindi na lamang isang sentro, ito ay naging isang duyan ng paghilom, kung saan ang mga sugatang sundalo ay muling naging matibay na kalasag para sa lipunan. Lahat ay tila maayos na, ngunit ang kadiliman ay laging nag-aabang sa lugar kung saan pinakamaliwanag ang ilaw. Naramdaman ni Lena ang isang malamig na agos na umaagos sa ilalim ng payapang ibabaw. Ang insidente ay nangyari sa isang pampublikong paaralan sa isang liblib na distrito, isa sa mga pinakakomplikadong lugar sa lungsod. Ang instructor na nakatalaga doon ay si Sergeant Dante Cruz, isang taong kasama ni Lena sa hirap at ginhawa noong nasa serbisyo pa sila. Siya ay isang taong matuwid, responsable, at mahal ng mga estudyante. Gayunpaman, isang reklamo ang isinampa laban sa kanya dahil sa diumano'y labis na paggamit ng puwersa sa klase na nagdulot ng pinsala sa isang estudyante na kinailangang isugod sa ospital. Impossible. Hinding-hindi ganoong tao si Dante. Agad na tumakbo si Lena sa istasyon ng pulis kung saan pansamantalang nakakulong si Dante. Ang mukha ni Dante ay namumula sa galit at pagkadismaya. "Ma'am Lena, nagsasabi po ako ng totoo." Biglang sumugod yung bata mula sa likod, sinakal ang isa pang estudyante para takutin. "Ginawa ko lang po ang naayon sa protocol para pigilan siya." Pero bigla siyang nagsimulang mag-convulse. Tapos naging ganito na ang lahat. Ang mga magulang ng nasaktang estudyante ay nagwawala, nagbabantang isusumbong ito sa media. Ang paaralan naman ay naghugas kamay, sinasabing ito ay programa ng DepEd kaya wala silang kinalaman. Paulit-ulit na pinanood ni Lena ang CCTV footage ng paaralan. Ang video ay tuso na pinutol, tanging ang sandali kung saan pinipigilan ni Sergeant Cruz ang estudyante ang natira. Ang mga pangyayari bago at pagkatapos noon ay tinanggal na. Tila may isang taong sadyang nag-abang para kunan ang eksenang iyon. Ito ay isang patibong. Nanlamig ang mga mata ni Lena. Hindi ito isang simpleng aksidente. Ito ay isang planadong pag-atake na naglalayon sa kanyang programa at sa kanyang mga kasamahan. Agad niyang tinipon ang buong koponan. Intel Team, imbestigahan ang background at mga koneksyon ng estudyanteng iyon. Cyber Team, hanapin ang orihinal na video at i-trace ang mga kamakailang aktibidad ng estudyanteng iyon sa social media. Field Team, samahan niyo ako sa lugar ng paaralan para mangalap ng impormasyon. Ito ang laban nating lahat.
Ang utos para sa isang operasyon, na matagal nang hindi naririnig, ay muling nagpaalab sa apoy sa mga mata ng mga miyembro. Nagsimula silang mangalap ng impormasyon sa kani-kanilang paraan. Isang network na mas mabilis at mas epektibo pa kaysa sa pulisya, marahil mas mahusay pa sa intelligence agency, ang na-activate. Hindi nagtagal, nagulat ang intel team ng isang nakakagulat na balita. Ang kuya ng nasaktang estudyante ay isang pangunahing miyembro ng Alyansa ng Kadiliman, isang bagong usbong na organisasyon ng mga kabataang kriminal. Ang Alyansa ng Kadiliman ay iba sa mga tradisyonal na gang. Hindi lamang sila sangkot sa karahasan sa paaralan, kundi nag-organisa rin sila ng pautang na may mataas na interes, phone scams, at maging ang produksyon at pamamahagi ng mga iligal na video na nagtatarget sa mga kabataan. Ang kanilang pain ay ang mga batang kulang sa atensyon at proteksyon. Malinaw na ang target. Ang ating programa ay nakakasagabal sa kanilang pagre-recruit ng mga bagong miyembro. Ang programa ni Lena ay hindi lamang nagtuturo sa mga bata kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili, itinatanim din nito sa kanilang mga puso ang paggalang sa sarili, ang tapang na tumanggi sa mga mapanganib na tukso, at ipinapaalam sa kanila na may mga mapagkakatiwalaang matatanda na maaasahan nila kapag may problema. Habang tumitibay ang mga bata, mas nahihirapan ang alyansa ng kadiliman na umiral. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa mesa ni Lena. Ito si Konsehal Manuel Torres, isang miyembro ng City Education Council. Siya ang taong mula pa sa simula ay laging bumabatikos at nagpapahirap sa programa. Ginang Reyes, narinig ko na ang nangyari. Sa wakas, nangyari na rin ang kinatatakutan ko. Alam ko na ang likas na bayolente ng mga dating sundalong iyan ay magdudulot ng gulo balang araw. Tungkol sa insidenteng ito, idudulog ito ng Education Council bilang isang kagyat na usapin. Sa tingin ko, kailangan ng isang komprehensibong investigasyon, kasama na ang pagsuspinde sa programa. Ang pag-atake ay hindi lamang nagmumula sa isang panig. Isang bitag ang nagsasara mula sa parehong larangan at politika. Napagtanto ni Lena na hindi ito gawa ng isa o dalawang individual, kundi isang detalyadong plano ng isang malaking underground force. Nagpatuloy sa pag-trace ang cyber team. Sa wakas, na-recover nila ang isang bahagi ng mensahe sa social media na nagpapakita na ang estudyante ay tinakot ng mga miyembro ng Alyansa ng Kadiliman. Ginamit nila ang utang ng kanyang kuya para pilitin ang nakababatang kapatid na umarte. Ito ang tiyak na ebidensya. Ngunit hindi ito agad ibinigay ni Lena sa pulisya. Kung magpapadalos-dalos sila, makakatakas ang buong pugad. Mas malaking target ang kanyang hinahanap. Field Team, subaybayan nyo 24 paghahati 7 ang kuya ng estudyante. Ang pangunahing prioridad ay matukoy ang lokasyon ng kanilang pugad. Ang natitirang oras bago matapos ang pansamantalang pagkakakulong ni Dante ay 48 oras. Kailangan nating tapusin ang lahat sa loob ng panahong iyon. Naglagay si Lena ng isang pulang pin sa mapa ng lungsod na nakasabit sa Yevhen. Iyon ang pangunahing lugar ng operasyon ng Alyansa ng Kadiliman. Ang mga pin ay parang mga lason na kabute na kumakalat sa mga mahihinang punto ng lungsod. Operation Shadow Hunt begins. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kanyang laban ay nagsimula sa pagprotekta sa isang payapang buhay. Ngayon, ito ay naging isang malaking digmaan na direktang tumututok sa madilim na puso ng lungsod. Ang hindi nakikitang kaaway ay tuso na nakangiti, nagtatago sa tabi mismo ng buhay ng mga batang sinusubukan niyang protektahan. Ang Operation Shadow Hunt ay nagsimula sa katahimikan. Si Lena at ang field team ay salit-salitang sumusunod sa kuya ng estudyante, si Michael Cruz. Ang kanilang kasanayan sa pagsubaybay at pagtatago, na hinasa ng mga taon bilang Scout Rangers, ay parang eksena sa isang action movie. Sumasama sila sa karamihan, gumagalaw na parang mga multo, kinukuha ang bawat galaw ni Michael. Si Michael ay palipat-lipat sa mga internet cafe, karaoke bar, at mga abandonadong gusali, nakikipagkita sa ibang mga miyembro. At ang kanilang huling destinasyon ay isang lumang apartment sa isang malalim na eskinita. Sa labas, mukha itong isang ordinaryong bahay. Ngunit ang mga balisang tingin at maingat na kilos ng mga pumapasok at lumalabas ay nagbubunyag na iyon ang pugad ng Alyansa ng Kadiliman. Samantala, ang paghihiganti ng Alyansa ng Kadiliman ay lalong naging hayagan at duwag. Tinarget nila ang mga estudyanteng aktibong sumasali sa programa ni Lena. Naglalakad-lakad sila sa harap ng kanilang mga bahay sa gabi para manakot,
nagpapakalat ng personal na impormasyon at mga malisyosong edited na larawan sa social media. Ilang mga estudyante, dahil sa sobrang takot, ay umalis na sa programa. Ang toring pinaghirapan niyang itayo ay nanganganib na gumuho mula sa pundasyon. Hindi pwedeng ganito. Ang pagiging depensibo ay hindi mananalo sa digmaang ito. Nagpasya si Lena na magbago mula sa depensa patungo sa opensa. Kasama ang kanyang mga miyembro, bumuo sila ng isang hindi opisyal na plano ng operasyon na tinawag na Operation Guardian Angel. Hinati nila ang kanilang sarili sa dalawang koponan. Ang E-Route Safety Team, natitiyak sa kaligtasan ng mga bata sa kanilang daan papunta at pauwi mula sa paaralan, at ang E-Cyber Shield Team, na magmamanman at haharap sa mga online na banta. Ginamit ng mga dating sundalo ang kanilang kaalaman at kasanayan sa militar sa pang-araw-araw na buhay ng mga bata. Sinuri nila ang mga satellite map at data ng trapiko para idisenyo ang pinakaligtas na mga ruta papunta sa paaralan. Ginamit nila ang mga teknik sa pag-trace sa dark web para hanapin ang pinagmulan ng mga online bullying. Sa gitna nito, tumayo si Maya. Nararamdaman na ang kanyang ina ay nahihirapan sa pakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway, hindi na siya nagtago sa likod ng kanyang takot. Kasama ang kanyang mga kaibigan, bumuo si Maya ng isang self-managed club na tinawag na Student Bodyguards. Ang mga miyembro ng club ay nakikipag-ugnayan sa Guardian Angel Team para magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga senyales ng panganib, nananatili sa tabi ng mga kaibigang binubuli, at naglunsad ng isang hashtag campaign sa social media, We Support Safety Education. Ang mga bata mismo ang nagsimulang bumuo ng ibang prente para protektahan ang kanilang sariling kaligtasan. Sa panahong ito rin, ang pag-atake ni Konsehal Torres ay umabot sa sukdulan. Formal siyang humiling na mag-organisa ng isang pampublikong pagdinig upang suriin ang diumanoy karahasan at pagiging epektibo ng programa sa kaligtasan. Ang pagdinig ay malawakang binalita ng media at agad na naging isang mainit na paksa. Ang panig ni Konsehal Torres ay nagplanong iharap ang mga magulang ng nasaktang estudyante, mga human rights lawyer, at mga konserbatibong eksperto sa edukasyon upang hilingin kanselahin ang programa. Para kay Lena, ito ay isang krisis ng buhay at kamatayan. Sa araw ng pagdinig, ang auditorium ay puno ng mga reporter at mga dumalo. Si Konsehal Torres, na may mga inihandang dokumento, ay matinding bumatikos sa programa ni Lena. Isang programa na nagdulot ng malubhang pinsala sa isang ordinaryong estudyante na walang criminal record, maituturing ba itong edukasyon sa kaligtasan? Ito ay parang pagdadala ng karahasan ng militar sa loob ng silid-aralan. Dapat itong itigil agad. Ang mga magulang ng estudyante ay umiiyak habang nagsasalaysay. Ang mga eksperto ay nagturo ng mga hindi pang edukasyon na aspeto ng programa. Ang opinyon ng publiko ay mabilis na bumaling laban kay Lena. Ang mga miyembro ng kanyang koponan na nakaupo sa hanay ng mga manonood ay mahigpit na nagkuyom ng kanilang mga kamao. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Lena na magsalita. Umakyat siya sa entablado. Sa halip na makakapal na folder ng mga dokumento, isinaksak niya ang isang maliit na BSU sa computer. Ngayon, hinihiling ko po na panoorin niyong mabuti ang aking ipapakita. Isang video ang lumabas sa screen. Hindi ito ang pinutol na CC footage, kundi ang orihinal na video na pinagpuyatan ng cyber team para ma-recover. Sa video, sinasakal ng estudyante ang isa pang estudyante para mangikil ng pera, at ginamit ni Sergeant Cruz ang pinakamababang antas ng puwersa para mamagitan. Ang auditorium ay tumahimik. Ito ang katotohanan ng insidente. Iniligtas ni Instructor Dante Cruz ang isang estudyante mula sa isang umaatake. At ang umaataking iyon ay tinatakot ng bagong usbong na criminal organization na Alyansa ng Kadiliman. Nagpatuloy si Lena sa pagpapakita ng mga dokumento tungkol sa mga kriminal na gawain ng Alyansa ng Kadiliman at kung paano nila tinatakot ang mga bata. At sa huli, ipinarinig niya ang isang recording ng tawag sa pagitan ni Konsehal Torres at ng taong nasa likod ng Alyansa ng Kadiliman na nakuha ng Guardian Angel Team. Boses sa recording isa, Konsehal Torres, paano ba yan? Kailangan mong tapusin ang babaeng yan sa pagdinig na ito. Dahil sa kanya, apektado na ang negosyo natin. Boses sa recording dalawa, misteryosong tao, huminahon ka. Ako na ang bahala sa media at mga eksperto. Sa pagkakataong ito, ililibing ko ng buhay si Maria Elena Reyes. Ihanda mo na lang ang napag-usapan natin. Ang nakakagulat na nilalaman ay nagdulot ng kaguluhan sa buong auditorium.
Namutla ang mukha ni Konsehal Torres. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng auditorium. Pumasok si Maya at ang kanyang mga kaibigan sa club na Student Bodyguards. Ang boses ni Maya ay nanginginig ngunit malinaw pa ring nagsalita sa mikropono. Dahil po sa programa ni Mama, nagkaroon kami ng lakas ng loob para protektahan ang aming sarili. Pero ngayon, ang mga kaibigan po namin ay nahaharap sa mga hindi nakikitang banta araw-araw. Ang kailangan po namin ay hindi ang pagkansela sa programa, kundi ang pag-alis sa mga totoong kriminal na nagbabanta sa amin. Pakiusap po protektahan niyo kami. Ang tapat na panawagan ng mga bata ay ganap na bumaliktad sa sitwasyon. Ang mga flash ng kamera ay sabay-sabay na tumutok kay Konsehal Torres at kay Lena. Nanalo si Lena sa parehong prente. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang totoong laban ay nagsisimula pa lamang. Ang tunay na kaaway, ang boses sa recording, ay nagtatago pa rin sa kadiliman. Ang pagdinig ay nagtapos sa isang perpektong tagumpay para kay Lena. Agad na inimbestigahan si Konsehal Torres para sa kasong korupsyon, at ang pagkakaroon ng alyansa ng kadiliman ay nabunyag na humantong sa isang malawakang operasyon ng pulisya. Napawalang sala si Sergeant Cruz at ang programa ni Lena ay lalong nakatanggap ng mas maraming suporta at tiwala. Ngunit hindi nagpakampante si Lena. Si Konsehal Torres ay isang alipors lamang. Ang tunay na utak ay nagtatago pa rin sa kadiliman, naghahanda para sa susunod na hakbang. Ang imbestigasyon ng pulisya sa alyansa ng kadiliman ay naganap sa isang kakaibang paraan. Ang bahay na ginamit bilang pugad ay walang laman, ang mga miyembro ay naglaho na parang bula. Tila hindi sila kailanman umiral. Tulad ng inaasahan, mas malaki at mas tuso sila kaysa sa inaakala natin. Si Lena at ang kanyang koponan ay nagsimulang magsuri ng impormasyon ng hiwalay. Ang recording ng tawag, ang mga basurang telepono na nakuha, at lahat ng nakalap na impormasyon ay ginawang digital. Sinuri ng cyber team ang boses sa recording. Tinrace ng Intel team ang nakaraan at daloy ng pera ni Konsehal Torres. Ang mga hiwa-hiwalay na piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Lahat ng mga pahiwatig ay tumuturo sa isang tao, Victor Salcedo, ang CEO ng Cyberkalasag, isang kumpanyang itinuturing na alamat sa industriya ng cybersecurity solutions. Siya ay isang batang negosyante na may magandang kinabukasan, isang sikat na personalidad sa media. Sa labas, wala siyang anumang kaugnayan sa krimen. Ngunit ang kanyang kumpanya, na nagbibigay ng mga anonymous secure server at virtual currency transaction systems, ang siyang pangunahing infrastruktura para sa mga kriminal na aktibidad ng alyansa ng kadiliman. Binulong ni Lena ang pangalang Victor Salcedo. Isang pamilyar na pangalan. Hinalungkat niya ang mga maalikabok na alaala ng nakaraan. At sa wakas, isang piraso ng alaala ang nagpatigil sa kanyang puso. Victor Salcedo. Dati siyang opisyal sa parehong unit ng kanyang asawa, si Major Antonio Tony Sandoval, na nasawi sa isang misyon. Agad na ginamit ni Lena ang kanyang Internal Military Information Network para suriin ang nakaraan ni Victor Salcedo. Ang kanyang file ay talagang nakakagulat. Bago pa mamatay ang kanyang asawa, si Salcedo ay iniimbestigahan ni Major Sandoval para sa kasong pagnanakaw ng kagamitang militar at ilegal na pagbebenta ng armas. Ngunit pagkatapos ng biglaang pagkamatay ng kanyang asawa, isinara ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. At si Salcedo ay tahimik na nagretiro. Lahat ay nag-ugnay. Ang pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi isang aksidente. Malamang, ito ay isang planadong pagpatay ni Victor Salcedo para pagtakpan ang kanyang mga krimen. Ang paggamit niya sa alyansa ng kadiliman para hadlangan ang programa ni Lena ay marahil dahil sa takot na mahukay ang lumang alitan at mabunyag ang kanyang pagkatao. Nanlamig ang dugo sa kanyang mga ugat. Hindi na ito isang laban para sa katarungang panlipunan. Ito na ang kanyang personal na digmaan para sa karangalan at paghihiganti para sa kanyang yumaong asawa. Hindi natin mapagkakatiwalaan ang pulisya. Ang kapangyarihan ni Salcedo ay tiyak na malalim nang nakaugat sa sistema ng hustisya. Si Lena at ang kanyang koponan ay nagplano para sa isang huling misyon nang walang tulong mula kaninuman. Ang target, ang pangunahing server ng Cyberkalasag, kung saan itinatago ni Salcedo ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga krimen. Ang pagpasok doon at pagkuha ng kritikal na data. Iyon ang tanging paraan para pabagsakin si Victor Salcedo. Nagsimula ang misyon sa hating gabi. Ang punong tanggapan ng Cyberkalasag,
isang skyscraper sa pinakaabalang kalsada ng Bonifacio Global City, ay napapalibutan ng pinakabagong sistema ng seguridad, hindi na iba sa isang kuta. Si Lena, kasama ang tatlo sa kanyang pinakamagagaling na miyembro, ay bumuo ng isang koponan. Na-disable na ng cyber team ang mga panlabas na CCA at thermal sensor. Ang window of opportunity ay 3 minuto. Nagsimula nang pumasok ang field team. Gamit lamang ang isang lubid, tahimik na umakyat si Lena at ang kanyang mga kasama sa rooftop ng gusali sa gitna ng makapal na kadiliman. Ang kanilang mga galaw ay sabay-sabay, bunga ng maraming taon ng pagsasanay. Sa loob, isang komplikadong sistema ng mga laser at motion sensor ang humarang sa kanila. Ginamit ni Sergeant Cruz, na may karanasan sa combat engineering, ang mga espesyal na kagamitan para i-disable ang sistema ng seguridad ng may katumpakan. Sa wakas, narating nila ang harap ng main server room. Ngunit ang huling pinto ay isang biometric identification system, kailangan i-scan ang fingerprint at iris ng sabay-sabay para mabuksan. Isang pisikal na hadlang na hindi maaaring i-hack. Ma'am Lena, paano na to? Ipinikit ni Lena ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, lumitaw ang algorithm ng military security system na pinag-aralan nila ng kanyang asawa. Malamang na ginamit ni Salcedo ang sistema mula sa kanyang panahon sa serbisyo, at ang sistemang iyon ay mayroong backdoor code para sa mga administrator sa mga emergency. Patayin ang emergency power. I-restore sa loob ng 1-0 segundo. Ang buong gusali ay lumubog sa kadiliman, pagkatapos ay muling umilaw gamit ang backup power. Sa sandaling iyon, nag-type si Lena sa administration panel ng isang password na kombinasyon ng petsa ng kanilang kasal at ang serial number ng kanyang asawa. Click! Ang mabigat na bakal na pinto ay bumukas. Sa loob, sinimulan ng miyembro ng cyber team na i-backup ang data ng mabilis. Mga illegal na talaan ng transaksyon, mga file ng money laundering, at isang file na pinangalanang Project Neutralize Major Antonio Sandoval. Tumigil ang tibok ng puso ni Lena. Nang malapit nang matapos ang pag-backup ng data, umalinggaw ang alarma sa server room. Natuklasan na sila. Ang mga yabag ng mga armadong security guard ay papalapit mula sa dulo ng pasilyo. Mauna na kayo. Ako na ang bahala dito. Pinatakas muna ni Lena ang kanyang mga miyembro, habang siya naman, yakap ang hard drive na naglalaman ng nabackup na data, ay tumakbo sa kabilang direksyon. Ang kanyang target ay isa lang, ang penthouse ni Victor Salcedo sa pinakamataas na palapag ng gusali. Nang sipain niya ang pinto para buksan, si Salcedo ay nakaupo sa sofa, umiinom ng alak, na parabang inaasahan na niya ang lahat. Sa kanyang mukha ay isang malamig na ngiti, parang demonyo. Sa wakas, nakarating ka rin dito, Maria Elena Reyes. O dapat ko bang sabihin, biyuda ni Major Antonio Sandoval, sabi niya. Aaminin ko, matigas ka rin tulad ng asawa mo. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Isang aksidente lang yon. Karaniwang nangyayari sa mga misyon. Kung hindi lang sana nangingialam ang tangang yon sa mga negosyo ko, hindi sana siya mamamatay. At ikaw din, sana nanahimik ka na lang bilang may-ari ng Irene, bakit kailangan mo pang makialam sa negosyo ko sa mga bata para humantong sa ganito? Ang galit ay umakyat sa ulo ni Lena. Tumayo si Salcedo, kinuha ang isang baril sa mesa. Pero okay lang. Maya-maya, asikasuhin ka na ng mga tapat kong tauhan. Walang silbi ang ebidensya kung hindi mo mailalabas dito. Sa sandaling iyon, inilabas ni Lena mula sa kanyang bulsa hindi ang hard drive, kundi isang maliit na telepono. Sa screen ay ang salitang "live" na kulay pula at ang kanilang pag-uusap ay live na ipinapalabas. Nagsimula na ang broadcast, Victor Salcedo. Ang karumal-dumal mong pag-amin ngayon ay siguradong ipinapadala na sa mga server ng ilang mapagkakatiwalaang news outlets. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti sa mukha ni Salcedo. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa pagkabigla at galit. Sa labas ng gusali, papalapit ang mga sirena ng pulis. Lahat ay bahagi ng plano ni Lena. Ang kanyang pagpasok ay isang pain lamang. Ang tunay na layunin ay pilitin si Salcedo na umamin at ilantad ang kanyang tunay na pagkatao sa mundo. Baliw ka! Nang mawalan ng kahinahunan si Salcedo at akmang kakalabitin ang gatilyo, nauna nang kumilos ang katawan ni Lena. Sumugod siya na parang isang bala, ginamit ang bote ng alak para ihampas sa kamay nito.
Ang penthouse ay agad na naging isang arena ng labanan sa pagitan ng dalawang mababangis na hayop sa gitna ng puso ng kadiliman. Nagsimula na ang kanyang huling laban. Ang penthouse ni Victor Salcedo ay naging isang bakal na hawla kung saan dalawang mabangis na hayop ang nag-umpugan. Nang mahulog ang baril, sumugod siya kay Lena, gamit ang kanyang kasanayan sa hand-to-hand combat mula sa militar para umatake. Hindi siya isang simpleng negosyante, kahit na masama, dati rin siyang isang opisyal ng isang elite force. Ang kanyang mga atake ay brutal at mapanganib. Ang asawa mo ganyan din siya katangang sumugod sa akin. Na may itsurang puno ng katarungan ng isang hangal, sigaw niya habang sinusuntok si Lena sa tiyan. Napaatras si Lena ngunit mabilis na naabsorb ang puwersa at nabawi ang kanyang balanse. Ang galit dahil sa pag-insulto sa kanyang asawa ay nanaig sa sakit ng katawan. Namatay siyang isang bayani. Ikaw maaalala ka bilang isang mamamatay tao. Isang kriminal. Tumapak si Lena sa isang marmol na mesa, umikot sa ere, at nagpakawala ng isang sipa sa sentido ni Salcedo. Sumigaw ito at gumulong sa sahig. Susugod na sana si Lena para tapusin siya, ngunit nakakuha ito ng isang basag na piraso ng bote ng alak at hiniwa ang braso ni Lena. Tumalsik ang sariwang dugo, ang matinding sakit ay gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi pinalampas ni Salcedo ang pagkakataon. Dinaganan niya si Lena at idiniin ang basag na salamin sa kanyang leg. Tapos ka na, Maria Elena Reyes. Isasama kita sa asawa mo. Ang kanyang mga mata ay namumula sa kabaliwan, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang ngiti ng tabumpay. Sa gitna ng sakit, ang isip ni Lena ay biglang naging napakalinaw. Ang sitwasyon sa harapan, ang sentro ng grabidad ng kalaban, ang mga bahagi ng katawan na maaari niyang gamitin lahat ay lumitaw sa kanyang isipan na parang isang slow-motion film. At pagkatapos, bumalik ang alaala ng mga pagsasanay nila ng kanyang asawa. Lena, sa pinakamasamang sitwasyon, huwag mong subukang labanan ang lakas. Gamitin mo ang mismong lakas ng kalaban laban sa kanya. Gamitin ang pinakamaliit na galaw para lumikha ng pinakanakamamatay na kahinaan. Ang boses ng kanyang asawa ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nag-focus siya sa malamig na pakiramdam ng salamin sa kanyang leg. Sa halip na lumaban, sumunod siya sa puwersa ng pagdiin ni Salcedo, bahagyang itinaas ang kanyang leg. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Salcedo ay bahagyang yumuko pasulong. Ginamit ni Lena ang lahat ng kanyang lakas para tusukin ng kanyang mga daliri ang pressure point sa ilalim ng balikat nito. Arf! Isang tila kuryenteng pagkabigla ang nagpawala ng lakas sa braso ni Salcedo. Hindi pinalampas ni Lena ang pagkakataon. Binaliktad niya ang sitwasyon, umakyat sa ibabaw niya. Ginamit niya ang mismong duguan niyang braso para sakalin ang leg nito sa isang perpektong chokehold. Para ito sa asawa ko. Ang bulong ni Lena ay umalingaw-ngaw. Ang mga mata ni Salcedo ay dahan-dahang pumikit. Sa sandaling iyon, nabasag ang higanteng salaming bintana ng penthouse. Pumasok ang mga pulis ng Special Action Force na nakasuot ng itim. Natigilan sila nang makitang si Salcedo ay ganap ng napilay at si Lena, puno ng dugo, ay malamig na nakatingin sa kanya. Sitwasyon kontrolado na. Mahinang sinabi ni Lena sa commander, pagkatapos ay itinulak ang walang malay na si Salcedo. Inilabas niya mula sa kanyang damit ang hard drive na puno ng dugo at alikabok at ibinigay sa kanila. Lahat ng ebidensya ng mga krimen ni Salcedo at ang patunay sa pagpatay kay Major Antonio Sandoval, ang asawa ko nandito lahat. Nang mawala ang adrenaline, ang sakit mula sa kanyang braso, kasama ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon, ay dumaloy na parang isang tsunami. Mainit na luha ang gumulong sa kanyang mga pisngi. Luha ng ginhawa dahil na ipaghiganti na niya ang kanyang asawa, ng pagsisisi dahil hindi niya siya naprotektahan, at ng walang katapusang pangungulila. Ang kaso ng cyberkalasag ay yumanig sa buong bansa. Ang live na pag-amin ni Victor Salcedo ay kumalat kahit saan. Sunod-sunod na inaresto ang mga sangkot na opisyal at negosyante. Si Lena ay naging pangunahing saksi at ang bayani na nagpabagsak sa isang malaking organisasyong kriminal. Ang mga miyembro ng kanyang koponan ay nakatanggap din ng mga parangal at naging huwaran para sa mga veterano. Ilang araw ang lumipas, sa isang madaling araw, hila-hila ni Lena ang kanyang pagod na katawan pauwi. Ang kanyang braso ay may puting benda. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Maya na nakaupo pa rin sa sofa, naghihintay sa kanya.
Walang sinabi ang bata, tumakbo ito at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina, na may amoy pa ng pulbura at dugo. Mama, tapos na po ba talaga? Anak, tapos na talaga ang lahat. Pwede nang magpahinga ng payapa ang papa mo. Ang mag-ina ay nag-iyakan sa katahimikan. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay mainit na tumama sa kanila. Tapos na ang mahabang gabi, at isang bagong araw ang sa wakas ay dumating. Matapos ang kaso, ang programa sa edukasyon sa kaligtasan ni Lena ay pumasok sa isang bagong yugto. Nanawagan ang publiko na palawakin ang programa sa buong bansa. Sa huli, ito ay naging isang interagency project na may partisipasyon ng Department of National Defense, Department of Education, at Philippine National Police. Si Lena ay hindi lamang naging pinuno ng programa, kundi itinalaga rin bilang pangunahing konsultant sa pagbuo ng pambansang patakaran sa kaligtasan. Isang taon ang lumipas. Hindi na nakatayo si Lena sa hiwen o sa auditorium ng paaralan. Nakatayo siya sa entablado ng Philippine National Police Academy. Sa kanyang harapan ay daan-daang pulis, mula sa mga bagong graduate na opisyal hanggang sa mga veteranong investigador, lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang kanyang programa ngayon ay hindi na lamang para sa mga bata. Ito ay naging isang espesyal na pagsasanay sa crisis management para sa mga mismong nasa frontline ng pagprotekta sa mamamayan. Sa malaking screen ng auditorium, malinaw na nakasulat ang pangalan ng bagong proyekto, Bayanihan, Bantay at Yaman ng Inang Bayan. Hindi ito tungkol sa iisang taong malakas, kundi tungkol sa lahat na sama-samang nagiging malakas para protektahan ang isa't isa. Iyon ang mundong kanyang pinapangarap. Kayo ang huling linya ng depensa na nagpoprotekta sa buhay at kaligtasan ng mga mamamayan. Ngunit tandaan nyo, ang pinakamalakas ninyong sandata ay hindi ang baril o batuta sa inyong mga kamay. Dahan-dahang tiningnan ni Lena ang buong auditorium na puno ng mga uniforme, saka nagpatuloy. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang paniniwalang mas matindi kaysa sa sinumang sundalo at isang mainit na katapatan na mas malalim kaysa sa sinumang guro. Ang pinakamalakas ninyong sandata ay ang kasamahan sa inyong tabi at ang tiwala ng mga mamamayang inyong pinoprotektahan. At ang tanging paraan para makuha ang tiwalang iyon ay ang ipakita ang tapang na pumanig sa mga mahihina at labanan ang kawalang katarungan. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa hanay ng mga panauhin. Kung saan nakaupo si Maya, nakangiti ng buong ningning. Ang nag-iisang laban ng isang individual na nagsimula sa mainit na daanan ng Luneta Park. Ang maliit na apoy na iyon ay naging isang malaking sulo na nagbibigay liwanag sa buong Pilipinas, ginagawa itong mas ligtas at mas mainit. Maria Elena Reyes. Hinubad niya ang kanyang uniforme, ngunit hindi niya kailanman iniwan ang larangan ng digmaan. Nagbago lamang ang kanyang larangan ng digmaan, mula sa mga madugong labanan ng nakaraan, ito ay naging isang mas malawak at mas makabuluhang larangan, ang pagprotekta sa pag-asa para sa kinabukasan ng mga bata. Sa ordinaryong buhay na iyon, na naging napaka-espesyal, sa wakas ay natagpuan niya ang tunay na misyon ng kanyang buhay. Ang kwento ni Kapitan Lena Reyes ay isang paalala na ang tunay na katapangan ay hindi lamang matatagpuan sa larangan ng digmaan, kundi sa ating mga tahanan, sa ating mga paaralan, at sa ating mga komunidad. Ang tapang na protektahan ang mga nangangailangan ay ang pinakadakilang serbisyo sa bayan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito ng isang ina at isang bayani, huwag po nating kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan niyo sa kwento ni Lena? I-share po natin ang video na ito para maipakalat ang mensahe ng katapangan at pag-asa. At syempre mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon at magpapatibay sa ating pusong Pilipino. Hanggang sa muli! Ang init ng Hunyo sa Maynila ay parang isang nagbabagang hininga ng isang